Ching Ching. Patayin Montag siya. Siya dahilan ng pagkamatay ng ating mga magulang. Siya ang naglano ng lahat. Siya ang nagwasak sa pamilya natin, ang kanang loob. Siya ang tunay na salarin, patayin mo siya. Ching Ching. Huwag kang maniwala sa kanya. Hindi AKO ang may kasalanan. Hanggang gayon sinusubukan mo pa rin akong lokohin. Fake it. Bakit hindi mo kami kayang tantanan, ang pamilya namin? Kinuha mo ang kumpanya namin. At paulit-ulit mo akong pinipilit na magpakasal sa'yo at magkaanak para sa'yo. Hindi pa ba iyon sapat? Tayo ka, mamatay ka na. Hindi ganoon. Mahal kayo. Hindi ko kailanman ginusto na pilitin ka. Galit AKO SAO. Zhou Jingza. Ching Ching. Kung ang kamatayan ko, makapagpapagaan sa pakiramdam mo ng kaunti, wala akong pagsisisi. Sa susunod na buhay, hindi na kita aabalahin. Ginawa mo ng maayos. Patay na si Zhou Jingza. Kaya lahat ng gamit niya, akin na ngayon. Ibenta ang stock ng Lowe's. Ipahayag ang pagkalugi ng Lowe's Corporation. Bilhin ng buo ang kumpanya ni Zhou Jingzi. Kuya. Hindi pwede. Lozisyaw, hindi pwede. Yan ang pinaghirapan ni Papa buong buhay niya. Patay na yung matandang yun. Ako na ang bagong presidente ng Lowe's Corporation. Si Zhou Jingza, mahal ka talaga naya. Para ma-save ang kumpanya ng mga luo, nagbigay sila ng puhunan na 30 bilyon. Sayang. Lahat napunta sa akin. Luo Zixiao. Bakit ako niloko? Pinyari asay Zhou Jingza. Niloko mo ako para magiganti sa maling tao. Ang pamilya Luo ay naging mabuti sa'yo. Bakit? Bakit mo pinatay ang mga magulang ko? Fake it? Dahil ikaw ang tunay nilang anak. Samantalang ako, isa lang akong aso nila. Pinabayaan ko kayong lahat mula sa walang sinuman sa inyo ang magkakaroon ng mabuting kamatayan. Losisiao. Hayop ka. Kahit mamatay ako, hinding-hindi kita palalayain. Halika na. Sige, pababayaan kita. Mahal kong kapatid. Paalam na. Zhou Jingza. Nandito ako para tubusin ang kasalanan. Ang singsing na ito, sa wakas ay maisuot ko na ito sa iyong kamay. Mahal, Kung ang pagkamatay ko, makapagpapagaan ng loob mo kahit kaunti. Walang pagsisisi sa akin. Sa susunod na buhay, hindi na kita guguluhin pa. Zhou Jingza. Sa susunod na buhay. Ako naman ang magmamahal sa'yo. Zhou Jingza. Zhou Jingza. Ikaw kasik namate ka pero gamanda kalalawa. Ot, hindi mo naman kailangang magdasal na mamatay ako. Ito ang kasunduan sa diborsyo. Inirmahan ko na. Hindi mo na kailangang magpakamatay pa. Diversio. Isang taon na ang nakalipas.
Muling nabuhay ako. Ange Ninuno. Mais sympa Basia, sinaktan ang sarili. Hindi ko iwan. Kahit mamatay, hindi ko iwan. Hanggal ako noong nakaraan. Ginamit ako ni Lu Zixiao. Hindi ko naranasan ang isang araw na tahimik kasama si Zhao Jing. Lagi ko siyang sinisigawan at pinagbantaan magpakamatay para humingi ng diborsyo. Ginawa kong katatawanan si Zhao Jing dito sa Kyoto. Gayon, hindi ko na ulitin ang mga pagkakamaling yon. Zhao Jing, hindi tayo magdidiborsyo. Ano ba talaga ang ginagawa mong kalokohan? Kung kulang pa ang 70% na parte ng pinagsamahang ari-arian, baka puwi kayo payang dagdagan. Baliw na yata si Sir. Hindi pa sapat ang 70%. Ibigay na lang sa kanya ang buong pamilya Xiao. Ayoko ng pera, at ayoko ring magpakadalaga. Ikaw? Gusto ka wala. Kasama ka at si Nian, tayo bilang pamilya, kahimik na mamuhay. Nian, halika dito, yakapin ka and I, mommy. Daddy. Sabi ni Mommy, gusto niya na maging maayos tayong magkakasama. Lo Qingji. Inapayuhan kita na tumigil na. Si Nian ay tunay mong anak din. Pwede tumigil ka sa panloloko sa kanya. Sa pagkakataong ito, seryoso ako. Hindi ko na kayo lolokohin. Isang linggo pa lang gang nakalipas para magawa ni Lit Na magbigay na. Bon Maro para sa anak ng adopted brother. Ganyan ka malukuno. Hindi talaga namin kayang maniwala. Hindi ko na siya hayang. Magbigay ng bon maro si Nian. Samampa, AKO. Hindi na kailangang magpaliwanag. Mamaya, magbiprint ako ng bagong kasunduan sa diborsyo. Pirmahan mo. Mahal ko. Huwag ka munang umalis, pakinggan mo muna ang sasabihin ko. Anong tawag mo sa akin? Mahal kayo. Anong tawag mo sa akin? Noong nakaraang buhay, hindi ko tinawag si Zhao Jing na mahal ko. Kahit pangalan niya, bihira kong banggitin. Tuwing sinisikap niya magsalita, tinatalikuran ko na siya. Kapag iniisip ko ngayon, paano niya nga naman ako paniniwalaan na magbabago pa ako? Zhao Jing, alam kong hindi ka naniniwalang gayon. Pero pwede ba? Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Hayaan akong ayusin ang lahat para sa'yo at kay Nian. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Pwede ba? Totoo ba ang sinasabi ni Daddy at Mommy? Todo, hindi ka na talaga lalakahin and I, Mama. Hindi na kailangan. Permahan, emo nalang mama. Ano man ang gusto mo, pwede mong sabihin sa akin. Basta permahan, emo nalang. Gagawin ko ang lahat para... Ayoko maghiwalay, hindi ako papayag. Daddy, ang sakit ng ulo ko. Parang nahihilo ako uli. Anong nangyari, baby? Si Nian may sakit na naman. Dadaling ko muna si Nian sa ospital. Tungkol sa diborsyo, pag-usapan natin mamaya. Beke pare. Iba na siya kumpara sa dati. Yung Mizi na ito. Mukhang talagang naalala na si Wang Ma. Ang dami mong sinasabi. Punta tayo sa ospital. Nian. Salamat sa pagtulong kay Mommy kanina. Nian, patawarin mo ako. Dati si Mommy medyo nalilito. Maraming nagawa na nakasakit sa'yo. Pero magbabago si Mommy. Tingnan mo na lang kung magiging mabuti si Mommy, okay? Huwag kang matakot, Nian. Noong nakaraang buhay, ibinigay ko ang bon maro mo kay Lu Xiaojian. At tuluyang nawala ka sa akin, Nian. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko nagagawin ang ganong katangahang bagay. Tara na! Ching. Alam kong dadalhin mo siya para McDonald's and gibone Ito na naman ang masamang tiyo. Palabas lang pala ni Mommy. Lu Zixiao. Panahon na para ayusin ang mga utang sa nakaraan. Huwag galawin ang anak ko. Huwag galawin ang anak ko. Pinoprotektahan ako ni Mommy. Mukhang hindi maganda ang lagay ni Nian. Kailangan tulungan siyang maalis ang bigat sa puso. Marami pa namang oras para asikasuhin si Lu Zixiao. Ching.
Pinalit ka na naman biyayang Zhou Jingzhen? O baka may nagawa akong hindi mo nagustuhan? Lumeo ka. Pingping, si Xiao Chan ay malubhang may sakit ngayon. Ikaw ang tunay niyang tiyahin. Pahintulutan si Nian na magbigay ng bone marrow. Wala siyang Luo Zishiao. Tao ka pa biye? Apat na tan palang asay niyan. Hindi kita hahayang saktan ang anak ko. Kung hindi ka alis, huwag sisihin kung magalit ako. Pabawiin mo lahat ng dugo na natalo ng anak mo. Ching Ching. Gusto mo ba talagang magpakasal sa akin? Pumapayag ako. Kapag gumaling na si Xiao Chan, maghiwalay na kayo ni Zhao Jings. Agad kitang papakasalan. Luo Zishiao. Sagwa mo. Pakakasalan ako. Hindi ba bawal? Queen Lu King, anong karapatan mong saktan siya? Hindi ba ikaw tong walang hiya? Umiyak, gustong magpakasal sa kapatid mo, tapos ikaw pa ang galit. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. King Yu, hindi ko naman sinasabing mas mabuti ako sa'yo. Walang pangalan, walang titulo, nagkaanak pa. 5 taon na tong nangyayari. Kailan ka ba niya sinabi na pakakasalan ka? Bu Ching, may ipinagyayabang ka ba talaga? Narinig kayo. Pumirma Zhao Jings ng kasunduan sa diborsyo. Hindi ka na magiging MRS Zhao. Ching Ching, sigurado ka bang hiwalay ka kay Zhou Jingza? Lumabas ka ng nakapaalang. Malamang itinaboy ka palabas. Nakakaawa kang parang aso na walang bahay. Sino ang nagsabing siya'y pa ang aso na walang bahay? Si SI. Siya ang MRS Zhao ng pamilya Zhao. Mr. Zhou, hindi ba kayo nagwalay? Daddy, sinabi ng masamang tita ang masama tungkol kay Mommy. Tulungan mo si Mommy. Hindi ba malinaw ang sinabi ko kanina? Siya, si Lu Qingshi, ay ang misus ng pamilya Zhao sa Kyoto. Naintindihan mo ba? Naintindihan kayo. Kung naintindihan mo, mag-sorry ka ng maayos sa kanya. Ching Ching. Sa Tinjin KO, gusto lang ay Zhou Jingza Pilipinas ay talaga iyang pagpapahiya niyang hayan ang pamilya Luo. Sinusulit kapangyarihan ng pamilya Zhao. Walang pakialam sa pamilya Luo. Ching Ching ikaw. Una. Hindi ka naya pinapansin, tama ba? Ikaw at si King Yu. Kayong dalawa, magpalayo na kayo. Huwag niyo nang guluhin ang pamilya namin. Kapag nakita kayo sa susunod, hindi na kailangan magsalita si Zhao. Hindi rin ako magiging mabait sa inyo. Honey, umuwi na tayo, halika na. Ching Ching. Kung alis ka ngayon, magagalit si kuya. Simula ngayon, Hindi ka na niya papansinin. Alam kayo na. Tuwing sinasabi kong hindi ko papansin si Luo Qingzi, para siyang aso na magpapakabait sa akin. Mukhang mahal mo pa rin ako. Hindi mo naman talaga kayang iwan ako. Pasensya, maling pindot. Kuya, hindi ka galit, DBA? Kanina kasi hindi kayo napigilan ang galit kayo, Chin Yu. Kanina, asawa kayo magsari ka sa akin. Max, sorry. Akala kayo, nagko-drama ka. Akala kayo si Luo Qingzi ang tanga. Nawala na sa control kayo. Ahol, tingnan mo ayaw naya magsari. nagpi-perform ba siya o ano? Mrs. Zhou. Pasensya na. Ay naku, Mrs. Zhou. Ang ganda pakinggan, ha? Tara na mahal, yui na tayo. Ching Ching. Siya ang pinakilala kayo, DBA? Anong nangyari? Parang ibang tao na siya. Ano bang problema talaga? Nakakatakot naman. Si Mama at Sir. Nagkahawak pa ng kamay. Manang Wang, luto na ba ang pagkain? Gutom na AKL. Nyan, gutom ka rin siguro, no?
Ma'am, ayun na po, puwed ng cumin. Kayo na po mauna kumain. Kailangan ko pang tumawa. Bilisan mo kumain. Hindi na niya binanggit ang tungkol sa diborsyo. Hindi ba ibig sabihin? May pag-isa pa ikaw? Kailangan nilang makita ang pagbabago ko. Sigurado ako. Tatanggapin ulit nila ako. Ako nang bahala, Wang Ma. Sige. Non, gusto mo bang ako ang magsubo sa'yo? Kain tayo na itlog, okay ba? Kanabili. Ikaw na ang nagalog. Huwag kang choosy. Isang subo ng itlog, allergic ka na. Bata pa lang, alam na magsinungaling. Kanabili. Pag di ka kumain, mapaparusahan ka ni Mommy. Lo Kingsley, anong ginagawa mo? Lo Kingsley, anong ginagawa mo? Gusto mo bang saktan asay niya? Hindi. Gusto kayo lang pakainin asay niyan. Allergic niyan sa itlog. Noong nakaraan, inilit mo siyang kumain na ayaw na niyang kumain ni isang kagat. Ikaw. Paano? Paano ko nakalimutan iyon? Nyan, patawarin mo ako. Kasalanan ito na pagiging pabaya. Sa susunod, tatandaan ko. Lameo ka, kay niyan. Niyan, alas na tayo. Paano ko ito nakalimutan? Nazugatan ka. Bilisan mo gamitan yan. Ayos lang ikaw. Hey, kasalanan ko, sinira ko ang lahat. Buti na lang tinanong ko si Aling Wang tungkol sa bawal pagkain ni Nian. Itlog. Manga. Daddy, miss ko si Mommy. Hindi niya siguro sinadya. Nagbago na talaga si Mommy. Kanina sa ospital, pinrotektahan niya ako. Noong pinilit mo siyang kumain ng maraming itlog. Ngayon, kahit isa, ayaw niyang kumain. Ikaw. Paano? Paano ko nakakalimutan ito? Niyan. Ganoon din ang iniisip mo. Nagbago siya. Hindi ba? Daddy, handa akong bigyan si Mommy ng isa pang pagkakataon. Bigyan mo rin siya ng pagkakataon. Pwede ba? Huwag kayong maghiwalay. Mahal ka niya. Mahal niya ba talaga ako? Hindi. Dapat galit siya sa akin. Galit ikaw sayo. Zhou Jingza. Lo Kingsley, bakit binibigyan kita ng pagkakataon umalis? Hindi ka pa rin umaalis. Miss Lu. Sa Hotel Royal ngayong gabi, room 808, magpakuha ka ba ng litrato kay Lo Zixiao? Sabi ng kasama ko, nakita ka kasama si Emarja sa ospital, ang seat ninyo. Kayo na uli ba ni Monsieur? Noong nakaraang buhay, mapilit si Zhao Jings na pumayag sa paghihiwalay. Pinapicturean ko pa kasama si Lu Zixiao sa hotel. Nagdulot ito ng pagbagsak ng stock ng Zhao at Lu. Si Zhao Jings ay tuluyang naging isang biro. Sobrang nakakagulat, parang labis na. Hindi kayo na kaya, ayaw kayo na. Sandali lang. Kung bumagsak ang stock ng kumpanya ng Luo, baka pwede akong bumili ng maraming shares. Kapag mas mataas ng shares ko kaysa kay Lu Zixiao, may posibilidad bang mapanatili ang kumpanya ng Luo? Siguro ito na ang tanging paraan. Kananan. Huwag kalimutang magpunta sa oras. Kunan mo na mas marami. Walang pagbabago sa plano. Kita tayo mamayang gabi sa deti. Hintayin mo AKO, Luo Zixiao. Mahal kong kapatid. Mamayang gabi. Sisiguraduhin kong hindi mo makakalimutan ito habang buhay. Gusto mo bang magpadala ng tao para sumunod? Hindi na kailangan. Ipabigay alam sa lahat ng media kung bukas makakakita ng kahit anong balita tungkol kay Lo Kingsley. Ang media na yan. Hindi na kailangang magpakita sa Kyoto. Sige, gagawan ka agad.
Zhou Jingza, bakit siya nagbago? Ano ang inaasahan mo? Ching Ching. Alam kayo na naumarte ka lang kanina. Mamayang gabi. Ayon ba sa usapan? Siyempre sa control room. Eniro ka na. Sino ka? Dali, Kinon mo. Ginoong Lo, ginagawa mo ba ito? Anong ginagawa? Hindi pa nag-asawa. Matagal Alam ba ni Miss Luo ang tungkol sa gabing pagtitipon? malabo. Pero dumating pa rin. Grab, talagang magulo ba ang pamilya Lo? Ano pa? Dumating na si Reporter Wang. Kapag late tayo, wala na eksena. Bilis. Anong nangyari? Sinabi ko naman sa'yo ng maaga, di ba? Anong klaseng sitwasyon to ngayon? Hindi ka alam. Pigilan ang mga reporter. Huwag hayaang makunan si Luo Qingxi. Oo. Dumaan sa hagdan. #ampong Lo, #gabi ng 50 taong gulang na teknisyan. Liu Zixiao. Sana magustuhan mo ang regalong handog ko sa'yo. Pero ito pa lang ang simula. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi ko hahayaan ang Luo Group. Ang pagiging banta mo kay Zhao Jings. Ikaw, Asawa. anong ginagawa mo dito? Ikaw. Sinistalk MOBA AKO? Hey. Sabi mo wala kang pakialam sa akin, di mo ako inintindi, pero nandito ka pa rin. Luo Qingxi, hindi pa tayo hiwalay. Sana malinaw sa'yo kung sino ka talaga. Huwag kang gumawa ng mga bagay na makakasira sa pangalan ng pamilya Zhao. Zhou Jingza. Nagkamali ka ng inisip. Pumunta ako rito ngayon para bigyan ng leksyon si Luo Zixiao. Leksyon? Kaya mo ba talagang bigyan siya ng leksyon? Luo Qingxi, wala akong pakialam sa laro ninyo ni Luo Zixiao. Basta't hindi mo pa pinipirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Asawa kita, si Zhao Jings. Siya. Baka nagtatampo at naglalasing. Paulit-ulit pa niyang sinasabi na asawa niya ako. Kapag galit ang lalaking yan, ang tigas ng bibig niya. Zhou Jingza. Sasabihin ko ulit sa'yo. Hindi ko gusto si Luo Zixiao. Ang gusto ko, ikaw. Luo Qingxi. Napapansin mo bang nakakatawa ang sinasabi mo? Naniniwala ka ba talaga dito? Alam ko Noon, marami ako. na nakasakit sa'yo. Galit ka sa akin ngayon, nagagalit ka, karapat-dapat lang ako. Pero, sabi ng puso ko, mahal kita. Kaya, pwede mo ba akong bigyan ng isang makakuha ng panibagong pagkakataon sa'yo? Sabi Naya. Mahal, MOAKO. Zhou Jingza. Mahal kita. Aminin mo na, naakit ka rin sa akin. Luo Qingxi. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto ko lang makasama ka na maayos. Kahit hindi para sa akin. Para kay niyan, hagay sa pan mo. Kung ganyan mo sinabi. Eddie AKO. Pwede kong pag-isipan na bigyan ka ng pagkakataon.
AKO. Ayan. Bababa na muna ako. Ano na naman ang ginagawa niya? Aminin mo na, ikaw rin naakit ka sa akin. Seryoso ka BASA pagirong mo, Jojingza? Anong ginagawa mo sa kama ko? Sasama ako para matulog dito. Fake it? Natakot kang kainin kita. Oh, baka naman. Ikaw ang may problema. Di makapigil sa sarili. Kaya di ka makabitbit makatabi sa kama. Luo, Qingji. Sobra na ang laro mo. Nayan palang ito tama. Lo Kingzi. Alam mo ba ang ginagawa mo? Ginoong Zhou. Ang tibok ng puso mong gayon. Umaba na ang 120. Nakakainis ka na. Ching-ching. Niloloko mo BAKO? Bakit mo ginawa to? Naapektuhan ang reputasyon ko at ang pamilya ng Luo. May oras ka pang tumawag dito. Mas mabuti pang mag-alala ka. Bukas pagbukas ng stock market. Magkano mawawala sa pamilya nyo, Luo? Zhou Jingza. Ikaw BAN? Si Luo Qingji tulag na. Asawa kayo. Tuloy na nating. Gusto mo bang matchlog dito? Mas mabuti huwag kang magulo. Luo Zishao. Maculate ka. Luo Qingji. Nagpapanggap ka lang ba? O talaga nangyari na sa'yo to? Luo Qingji. Sobrang mahal kita. Bakit mo pinaniwalaan? Pinatay mo ako, Luo Zixiao. Hindi ganon ang ibig kong sabihin. Sao Jings, pakinggan mo ako. Luo Qingji. Gali AKOSAO. Sa susunod na buhay. Ayoko na kitang mahalin. Zhou Jingza, huwag kang umalis, Zhou Jingza. Ching Ching. Nandito AKO. Lo Qingji. Masaya ba? Sa harap ko, inamumuhian mo si Luo Zixiao. Pero lihim kang bumibili ng stock para sa kanya. Ano tingin mo sa akin? Isang gabi, 2 beses mo akong niloko. Lo Qingji. Sinungaling ka. Di ba't sabi mo, matutulog tayo na nagising na naman, wala na namang tao. Yan. Baby.
Gising ka na. Bakit ang mga matatanda ang tagal matulog? Sino pa ang Andean? Mizzy. Kagabi, uminom si Mr. ng maraming alak sa study room. May nagawa ba akong ikinagalit niya? Siya. Hindi kaya na misinterpret niya ang mensah. Hello, Ma. Hello, Ching Ching. Namiss kita at si Nyan Nyan. Umuwi kayo ngayon para kumain. Sa bahay ng mga Luo. Gusto mo makasama si Luo Zixiao. Hanggat di tayo nagdi-divorce, hindi kita bibigyan ng tsansang gawin yan. Si Jing Zabier available? Tawagan mo rin siya, sumama. Tatanungin ko siya mamaya. Baka abala siya. Wala akong ginagawa. Zhou Jingza, may gusto akong sabihin sa'yo. Binili ko ang stock dahil Ching Ching. Hindi ka dumating sa appointment kagabi. Pinalit ka BA&I Zhou Jingza? anong sinabi mo, Luo Zixiao? Huwag kang matakot, Kingping. Mamaya sasabihin ko kay Mama. Papa-divorce KOK. Tumahimik ka, hindi ako makikipaghiwalay kay Sao Jings. Pero ikaw, mas mabuting alagaan mo ang sarili mo. Hindi ko akalain kakaiba na mga gusto mo ngayon. Kapag nakita ni Kinyo ang balita, magagalit siya. Ching Ching. Mailing akala yon. Maipapaliwanag ko. Hindi ko alam kung bakit matandang babae nasa kwarto ko nung gabi. Ayaw ko makinig. Byron MO, Ching Ching. Binji Kabiye, sabi na Baidawan mo siya. Sige, hampasin ka pa. Luo Xiaotian. Kung subukan mo pang bastusin si Uncle, huwag mo akong pilitin na sampalin ka. Ching Ching. Tayo ang tunay na pamilya. Bakit tinutulungan ang iba? Kaso mga AKO kay Zhou Jingza. Kami na ang pamilya KO. At ikaw, hindi karapat dapat. Mahal, uwi na tayo. Papa, hindi na ba ako mahal ni tita? Dati ang pinakaayaw niya ay sila. Talaga bang mahal na niya si Zhao Jings? Ching Ching. Nakikita ni Mama na ang samahan niyo ni Jingzi ngayon ay napakaganda. Kahit dumating ang araw na wala na ako, panatag na ang loob ko. Ma, huwag mo namang sabihin yan. Ikaw at si Papa, tiyak na magiging mahaba ang buhay nyo. At saka, kung kami ni Jings, Magbigay ng kapat. isang nakakatuwang kapatid, hindi ba't malaking tulong pa rin kung matutulungan mo kami mag-alaga? Tama ba, Mal? Maroon na BAO wala pa? Ma, ang bilis naman yan. Depende pa rin sa kanya. Mahal, sa susunod. Mas magiging mahirap para sa'yo konti ha. Hindi ay Tita, Kinuha niya ang laruan ko. Tulungan akong sawayin siya. laruan ko to. Hindi nagsasalita si Mama? Galit ba siya sa akin? Ayaw na ba ako ni Mama? Ayokong magalit si Mama sa akin. Pasensya na. Kasalanan ni Nian yan. May sakit si Kuya Xiaotian. Dapat ibigay ko sa kanya. Niyan. Yan ang laruan mo, bakit mo ibibigay sa iba? Niyan. Huwag mong hayaan ang sarili mo na masaktan ulit. Anak ni Lu Qingzi, walang sinuman ang pwedeng mang-abuso sa'yo. Tita, hindi mo ba gusto si Xiaotian? Di ba sabi mo kapag may sakit si Xiaotian? Kahit anong regalo, pwede mong ibigay sa kanya. Pero gusto ni Xiaotian yung laruan na iyon. Ching Ching. Si Tien nagkaganyan na. Isa laruan, bakit hindi mo ibigay sa kanya? Gayon gusto ang laruan na anak ko. Bukas Luo Share Group, ibibigay BA ni sobrang spoiled kasi. Laruan na anak ko, bakit ibibigay sa kanya? Paano kung may sakit? Hindi niya maaring gawing excuse para Kao. lagko ng kawang. Oy, Ching Ching naman. Bakit kayo nagaway magapatit? Kain tayo. Mama nagluto ng sabaw. King, kunin mo yung sabaw sa kusina. Zxiao tara na.
Humph. Huwag anyong inaway ang anak kayo. Halika Xiaotian. Kumaha ka pa, kuya. Concerned ka pa rin pala sa akin, Ching Ching. Oy, bakit di mo na ininom? Inisip mo bang hindi masarap ang gawa ni mama? Ay, masarap nga. ABA tingnan naman tong bata na to. Bakit ang bilis mong uminom? Kaninang umaga, pinagtanggol ko si Nyan Nyan. Tay, nakita ko ang balita kaninang umaga. Sinabi nila na bumagsak ang stocks ng Loshi. Itong bagay na to, hindi naman pwedeng sisihin lahat sa kuya mo. Tay, huwag magalala. Gagawan ko ng paraan to. Bigyan niyo ako ng 1 buwan, itataas ko ang presyo ng stock. Eseng Biwan, magkano ang malulugi sa pamilya natin, mga lekers? Hindi nanggagaling sa hangin ang pera natin. Luo Zixiao. Kung hindi mo magagawa ng maayos, mas mabuti pang palitan ka na agad, okay? Tari, ayusin ko ito, pangako. Yung mga nanira sa akin. Siguradong imbestigahan ko sila. Humph, pag trader. Ang langaw ay hindi pupunta sa itlog na walang laman. Sa Tinjin Keo, mas mabuti pang mag-isip ka ng mabuti tungkol sa sarili mong problema. Ah. Ching Ching. Halika, may sasabihin si mama. Ah. Ching Ching. Ano bang nangyari sa'yo ngayon? Para kang galit na galit. DBA lagi kong malapit sa kuya mo? Ma. Wala akong ibang ibig sabihin. Kung magpapatuloy siya ng ganito, masisira ang pamilya natin dahil sa kanya. Ngayon ka lang nagmamadali. Nung gusto ni Papa ibigay ang kumpanya sa'yo, ayaw mo kahit anong pilit niya. Ngayon, nakikipag-agawan kay kuya. Papa, napansin mo na rin ba? Mabuti naman niya. Pero, huwag kang masyadong nagmamadali. Dapat ka pa sanang mag-practice at matuto. Kahit na ang karamihan sa negosyo ng pamilya natin ay ipinamahala na ng papa nyo kay kuya mo, pinapirma siya ng kasunduan noon. Bukod sa bahagi iniwan sa kanya, ang iba pa, sa'yo mapupunta kung gusto mo, Ching Ching. Pwede mong kunin kahit kailan. Pa. Ikaw talaga, naghanda ka na marami para sa akin. Mahina na ang katawan ni Papa. Kung sakaling may mangyari, hindi maganda. Para mayroon kang magiging sandigan, para ang mahal kong anak na babae, hindi magkulang sa pangangailangan habang buhay. Pa. Salamat sa lahat ng inihanda mo para sa akin. Anak, ang kulit mo. Ikaw lang ang anak kong babae. Kung hindi para sa'yo, para kanino pa? Ching Ching anak. Sana sa buong buhay mo ay wala kang alalahanin. Yan ang gusto naming inay mama mo. Pa. Ma. Noong nakaraang buhay, marami kang ginawa para sa akin. Kaya kinasamaan ng loob ni Luo Zixiao. Sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaan masaktan sina mama at papa. Ching Ching, ikaw talaga. Dapat maging mabuti kayo ni Zhou Jingze. Mabait siyang tao. Siguradong aalagaan ka Wag kang magalala, pa. Maayos kami ni Zhou Jings. Hay naku. Pa. Pa, anong nangyari sa'yo? Bumalik na naman ba? Kasi nitong mga ang dibdib ko, lalong madalas ang paniniki. Pero, kuya mo naghanap ng doktor, pinatingnan ako. Wala naman daw seryosong problema. Noong nakaraang buhay, laging dinadala ni Luo Zixiao ang doktor, pero hindi gumagaling si Papa. Bakus, mas lalo pa itong lumala. Sigurado akong may mali dito. Itay. Sa Lunes, pumunta tayo ulit ng ospital para magpatingin. Matagal nang hindi gumagaling ang sakit mo. Nagilala kami, lah. Olo. Alam na ng anak natin kung paano magmalasakit. Hahaha. Sige, makikinig si Itay.
Tatay, nanay, gabi na. Sasama ako kay Zhao Jingzi at uwi. Sa Lunes, balik ako. Sige, Papa. Maghintay ka sa bahay. Ching Ching. Luo Zixiao. Ano bang plano mo? Ching Ching. Ginagawa ko ito para sa'yo. Ang Luo Company nasa krisis ngayon. Pero si Zhao Jings bumibili ng stock. Gusto ka lang gamitin. Bumibili din ba siya ng mga stock ng Luo Corp? 5 taon ang nakalipas, nagkrisis ang Luo Corp. Ginamit niya ito pilitin kang pakasalan. 5 taon pagkatapos, inintriga niya ako. Bumagsak ang presyo ng stock ng Luo Corp. Binili niya ng maramihan ang mga stock. Unti-unting inaangkin ang Luo Corp. Ching Ching, ginagamit ka lang naya. Totabiye, Zhao Jingza? Totabiye, Zhao Jingza? AKO. Ginamit niya ako, Luo Zixiao. Sobrang pinupuri mo ang pamilya Lu namin, ha? Sa kaunting yaman ng pamilya namin. Hindi interesado ang asawa. Kahit gusto niya, ibibigay ko pa rin na maluwag. Sa relasyon na mag-asawa, walang akin o sayo. Ching Ching. Naloko ka, baka ikaw pa magbigay ng pera sa kanila. Kung sino ang niloloko, klaro sa akin yan. Hindi mo na kailangan mag-alala. Low Ching Shi. Ganyan ka magmahal na parang balang araw, pagsisisihan mo yan. Tagsisisi? Lo Zixiao. Bagong galit, lumang sama ng loob. Panahon na para magkaalaman tayo. Luo, Qingji. Anong gagawin kayo, Sao? Ngayon ayoko nang hayaan kang umalis. Pakikaising ka pa? Iniintay mo ba ako? Hindi kaya, nasanay ka ng matulog na magkasama tayo. Luo, Qingji. Huli ko nang itatanong sa'yo. Sigurado, mo magdivor. Kung sasabihin hindi ka aalis, hindi na hahayaang umalis. Lo Qingji. Zhou Jingzhe. Talagang napag-isipan ko na, hindi kita iwanan. Zhou Jingzhe. Kung sakaling magbago ako ng isip sa hinaharap, pwede gawin lahat ng paraan para manatili ako sa tabi mo. Walang pagsisisi. Lo Qingji. Talagang seseryosohin ko ito. Hindi ko ibibigay sa iyo ang pagkakataong ito. Pahal. Sai, matulog ka na ng maaga. Bukas ng umaga, sasamahan mo ba ang tatay mo papunta? Zhou Jingza. Hinahanap mo bang magdahilan? Kapag hindi ka natulog ngayon, huwag ka nang umasa na makakatulog ka buong gabi. Sige na, matchalog ka na ha. Mahaba ang panahon, MRS Xiao. Hindi kailangang magmadali ngayon. Sabi niya, mahaba pa ang panahon. Mukha yatang kalahati na ang tagumpay ko sa paghahabol sa asawa. Good night, asawa Kao. Good night, Ching Ching. May iniinom bang gamot si Lolo Luo? Doktor, may problema ba sa gamot na ito? Ang gamot na ito ay pampalakas. Pero hindi ito makakatulong sa sakit. Sa halip, mabibigyan ng bigat ang puso. Ha? Paano nangyari to? Doc, excuse me. Malala na ba ang sakit ng tatay ko ngayon? Walang problema. Buti dumating kayo agad. Kung hindi, wala na tayong magagawa. Magbibigay muna ako ng reseta. Pag uwi, inumin ang gamot sa tamang oras para maiwasan ang malaking problema. Ang gamot na yan, huwag gamitin sa susunod. Sige. Hite. Sa susunod, ang binigay ni Lu Zixiao, ipakita mo na sa akin, para sigurado ako. Ching Ching. Baka hindi alam ni Zixiao. Ate, ikaw. Dahan-dahan lang. Para kay itay at inay. Na makita ang pagkatao ni Lu Zixiao, mahirap din tanggapin agad. Mabuti na lang hindi napabayaan ang sakit ni Papa. Tara na. Pakiusap, tulungan niyo si Xiao Chen.
Mabuti na lang hindi napabayaan ang sakit ni Papa. Tara na! Pakiusap, tulungan niyo si Xiao Chen. Xiao Chen, lumuhod ka sa harap ni na lolo't lola. Hilingin mong iligtas kanila. Lolo Lola, ayoko pong mamatay si Xiaotian. Bagamat hindi si Xiao ang tunay niyong anak sa mga taon para sa kumpanya ng luwas. Naging masipag siya, nagpakahirap para sa inyo. Alam ni nananhin, diba? Gusto niyo bang makita na ang nagay sa niyang dugo ay mawala? Chinyo, Hindi mo biye. ginugulo ang bata? Sinabi na ng doktor. May tamang bone marrow. Puit para kay Xiao Tian. Si Zhou Nianqing. Nagmatch ang bone marrow ni na Nianqing at Xiao Tian. Kailangan lang magbigay ng konting bone marrow para kay Xiao Chen. King Ching. Ako ang may kasalanan noon. Basta pumiyak ka. Hindi na kita guguluhin tungkol sa kuya mo. Ibibigay kayo CSEO o KBA? Sa nakaraang buhay. Nawala sa akin si Nian Nian. Sa buhay na ito. Walang sinuman maaring magpakialam sa anak. Kung gusto ni Mami na mag-donate si Nian Nian, hindi niya pahirapan si Mami. Hindi natatakot si Nian Nian sa sakit. Chinyu. Hindi magdodonate ng bone marrow ang anak ko kay Luo Xiaotian. Tumigil ka na. Ang anak ko ang pinakamahalaga sa akin. Kung sino man ang magtangkang saktan siya, ipaglalaban ko siya hanggang kamatayan. Sabi ni Mami. Ako daw ang pinakamamahal niya. Mommy. Nian Nian. Sa wakas, tinawag mo akong mommy. Mommy. Nyong. Sa akas tinawag akong mami. Mommy? Bakit umiyak ka? Huwag kang umiyak, baby. Huwag kang mag-alala. Ang mami mo lang gayon, siguradong poprotektahan ka, Nian Nian. Tingnan niyo lahat. Ang pamilyang ito puro nod. Talagang ganito o Hindi tunay na anak, iba talaga. Nakakaawa ang mag-ina, napunta sa pamilyang makasarili at mapang-abuso. Tumahimik ka. 4 na taong gulang pa lang, mahina pa ang katawan niya. Paano mo siya mapipilit na mag-donate ng bone marrow? 4 na taon, ganito kalaking operasyon ang gagawin. Kung ako ang Hindi ko rin papayagan. Mahina ang katawan ng bata, hindi siya dapat gawin yun. Dahil lang niya sa ampon lang na anak. pareho silang apo, Bakit kayo con justo? Ikaw. kinyi. Huwag mo akong takutin gamit ang moralidad. Buhay na anak mo ay mahalaga, pero ang sa akin, hindi ba? Isa lang akong kawawa at desperadong ina ng isang may sakit na bata. Nakikiusap ako, kawaan mo naman ako. Lu Qingzi, ibigay mo sa akin si Zhao Nianping. Lumeo ka, huwag mong hawakan ang anak ko. Luo Qingji lalabanan kita. Iyan ay para-protektahan si Nian Nian. Iyan ay para protektahan si Nian Nian. Huwag mong hawakan ang anak ko. Huwag mong hawakan ang anak ko. Lumayas ka. Zhou Jingza, anong ginagawa rito? Katatapos tumakbo dito. Huwag mag-alala. Mulang gayon, ingatan ko si Nian Nian. Naniniwala ako sa iyo. Zhou Jingza. Akala mo ba ang babaeng si Lu Qingzi na pabago-bago ng ugali ay magbabago na? Huwag mong kalimutan. Bagong kasal siya. Pero handa siyang tumakas kasama ang kuya niya sa gabing iyon. 5 taon na. Hindi mo pa ba nakikita ang tunay niyang ugali? Kapag kumaway si Luo Zixiao, iwanan kanya na parang wala kang halaga. Tumahimik ka. Lin Secretary, ano pang hinihintay mo? Halayasan mo siya. Xiao Tian. Keo Xiao Tian. Ching Ching. Tinutulungan niya ako. Pinapunta kita sa ospital para mag-imbestiga kay Lu Qingzi. Ano, hindi kita pinapunta para maghimagsik. Kisha. Nagalala AKOSA sa Ang tungkol kay Xiao Chan, huwag mag-alala. Mahalaga kay Lu Qingzi ang Luo Group. Hanggat hawak ko ang Luo Group, pilitin si Lu Qing na isuko si Zhao Nianqing. Hindi ba't napakadaling gawin? Tama na. Pinapahanap ang tungkol kay Fang Xiao. Anong nalaman mo? Mahilig si Fang Xiao sa porselana ng Southern Dynasty. Sa susunod na linggo, may charity auction na may bihirang porselana. Kung mabibili natin yon, siguradong makikita tayo ni Fang Xiao. Sige. Ayusin mo na ito. Ang bagay na ito, hindi pwedeng magkaproblema. Kung gusto nating makuha ang porselanang ito, kulang pa tayo sa pondo. Yung perang inilipat ng mga luo.
Kulang pa ng 50 milyon. Akong bahala sa pera. Kunin ang tiket sa pasukan. Sige. Nen, dito. Kailangan bang mag-drawing pa ng isa pang puno? Tungkol sa kumpanya ng Loshi. King, kasalanan ito na kanyo. Siya kasi, losay siya. Kapag nagsalita ka pa, bababa na ako ng tawag. Ching, kasalanan ni Kinyo ang nangyari. Siya Losi Xiao, kapag nagsalita ka pa, bababa na ako ng tawag. mahal. May charity dinner sa susunod na linggo. Kung makuha natin kay Mr. Fang, tutulong siyang iligtas ang pamilya natin. Kaso medyo kapos ako ngayon, kulang pa ng 50 milyon. Pwede mo bang gawan ng paraan? Noong nakaraan kong buhay, parang dito sa charity dinner na to, nakipagsabwat si Lu Xiao kay Marfang ng Jiangcheng para pabagsakin ang Loshi. At pinabayaan si Cao Jings mawalan ng 30 bilyon. HMP. Gusto mo pa kang lokahin ulit? Huwag mo akong sisihin kung ikaw ay magdusa sa sarili mong kasalanan. Charity Gala. Sige, sasama rin ako. Kahit usapan na yan. Nandito ka na pala. Hindi pa tapos ni Nian ang pagguhit niya. Ayoko nang magguhit. Ihahatid ko na si Nian sa pagtulog. Ha? Hindi ka ba matutulog sa tabi kayo na yung gabi, Jojingsa? Daddy, gusto kong matulog kasama si Mommy. Nagkukwento si Mommy. Ako rin. Ngayong gabi, si Papa ang magkukwento sa'yo. Noong araw, may isang giraffe na nagtutulak. Ikaw na ang magkwento. Nene, Baka magkabanggangat pa siya na yan. Alika. Si mama na ange makukwento sa iyong giyon. tungkol sa kwento ng maliit na soro. Sige. Noong nakaraang linggo, May masayang nangyari sa Angel Town. Kanina, umaga. lahat ay may dalang regalo. Luo, Qingji, pinangako mo sa akin. Kung magbabago ang puso mo, gagawin ko ang lahat para manatili ka sa tabi ko. Wang Ma. Nasansin ke? Wallabiay siya sa bahay. Ma'am, LSBA kayo? Papunta AKO sa Charity Gala. Kung makita mo siya, pakisabi na lang. Sij, ang weird. Bakit parang di ko siya nakikita nitong mga araw na to? Sinabi ni Maam na pupunta siya sa charity gala. Hindi niya tinago. Mr. Zhou, Punta sa charity dinner. hindi ba sinabi mong hindi pupunta? AKOBA ang boss. O, ikaw ang boss. Magmaniho ka. Ang isip ng lalaki, parang malalim na dagat. Ay loko ka talaga. Ang kilite mo. Sabi mo gusto mong kumalas sa kapatid mo, pero parang ganino ka nakasama niya. Ang galing mo talagang magpanggap. Bake it? Tinaman ka kaya alis ka? Mahilig kang maghalungkat ng basura. Hindi lahat gustong gawin yan. AKO, nandito ako bilang si Amares Sao. Pui Bang Palace ka na. Ay, hindi ba si Miss Lu ito? Narinig ko na kayo ni Emar Zhao eh. Nakapirma na sa annulment at pinapaalis ka na, ha? Bandok ka nakatira? Parang huli ka sa balita? Hindi ba sinabi sa'yo ni Kinyo? Magkabalikan na kami ni Cao Jings. Counting tempuhan lang, yun naming mag-asawa. Kailangan ba ganyan kalaking issue? Ikaw. Lo Qingji. Mas mabuting ipagdasal mo na manatili ka sa posisyon ni Amares Zhao ng matagal-tagal. Pagkatapos ng lahat, ang kumpanya ng pamilya Lo ay mababangkrop, wala ka na. Oh. Ano ang pinagsasasabi mo?
Ano ang pinagsasasabi mo? Si Xiao hindi kayo ibig sabihin. Kuya, King Yu, anong ibig sabihin nito? Hindi ba't sinabi mo na ang charity gala na to ang makakapagligtas sa pamilya Lo? Ching Ching. Huwag mo siyang pakinggan. Si Kinyu, baliw na babae. Wala siyang sinasabi ng tama. Hindi ko hahayaang masira ang pamilya Luo. Mabuti kung ganon. Itong 50 milyon, dala ko na, pero hindi ko pa pwedeng ibigay ngayon. Pag nakita si yung Master Fang, ibibigay. Luo Qingji. Sinong sumasali sa auction ng walang nakahandang pera? Manahimik ka. Quenking. Lahat ng ito, susundin kita. Wag kang magmadali, kuya. Sige. Malapit magsimula ang auction. Pupunta na ako doon. Tisar. Baliw na babae. Kung sisirain mo pa ang plano ko. Sanira mo ang plano kayo. Hinding-hindi kita patawarin. Si Xiao. Ito ang huling item ngayong araw. Antigong porcelain ng Southern Dynasty, panimulang presyo isa 0 milyon. Xiao. Ito ang porselana na gusto ni Marfang. Kailangan natin itong makuha. 20 milyon. 30 milyon. 1 bilyon. May magtaas pa ba ng presyo? 1 bilyon, una. 1 bilyon, pangalawa. 1 bilyon, 2 bilyon. 2 bilyon. 2 bilyon. Hindi ba kapatid ni Luo Zixiao iyon? Bakit nakikipag-agawan siya sa... Mukhang masalimuot ang pamilya nila Luo. Ching Ching, bake it kaneng gugulo? Gusto and I Luo Zixiao. Di hindi kita bibigyan. Hindi naman ako nanggugulo. Gusto ko rin itong item na ito. Siempre gusto kong magbet. Hindi ba sinabi na ni King Jech sa'yo? Basta mabili mo itong item, maliligtas na ang pamilya Luo. Gusto mo bang makita ang pamilya? Kuya, ang kumpanya ng Lo. Kapos na kapos sa pera ngayon. Ayaw ko sanang mapagod ka pa. Gamitin ko ang pera ni Zhao Jings para bilhin tong item at regalo sa'yo. Mas maganda pa, di ba? Alam ko na kahit anong gawin ni Luo Kingzi, may lugar pa rin ako sa puso niya. Tingping, ikaw nag-iisip para sa akin. Hihintayin ko ang maganda mong balita. Miss Luo, magpapatuloy ba kayo sa pagshoot? Naman, 2 bilyon. Ayon sa patakaran, kailangang i-verify ang pondo para sa malaking halaga, lalo na't hindi kayo magkasundo kay yung Master Zhao. Sino ang nagsabing hindi kami magkasundo? Sino ang nagsabing hindi kami magkasundo? Baki ka nandito? Parang gastusin sa Mrs. Dahil sinabi na ni Emar Zhao. Ang 2 bilyon na ito, ikaw na ang bahala, Emar Zhao. Siempre puwede. Pero Mrs. Zhao, sa susunod, imbitahin mo ako sa ganitong okasyon. Ayoko magkamali ang iba na mag-iisip na hiwalay na tayo. Parang may halong selos dito sa susunod, sigurado. Swipe na ng card. Siya at si Emarja. Kailan naging ganito close? Si Lo ba si Kinyu sa kanya? Sinadya niya bang kumalat ng sismis? Si Kinyu Nakuti, ginagamit pa talaga ako bilang kasangkapan. 2 bilyon. Deal. Congrats kina Miss Luo at Mr. Zhao. Nanalo sa bidding ng rare na item na ito. Napakahusay ni Kingping. Pinapaikot niya si Zhao Jingzi sa palad niya. Ngayong araw, todo panalo tayo. Sayang talaga yung 2 bilyon ko. Kanalam kayo na kani ang pera and I luo zisya, mas kanti ang 2 bilyon. Ang makilala ang pamilya Fang ng Jiangsheng. Pwede na rin sigurong ituring na mabuting transaksyon. Ano mo nalaman ang bala ko? Oh, sinisilip mo na naman ako. Hindi ba't mas bagay na tawaging malasakit sa aking asawa, hindi pag-iimbestiga? Jinong Zhao, ito ang porselana na gustong i-auction ni Lo Zixiao. Ayon sa akin, Sa mga nakaraang araw, palaging sinisilip ni Lo Zixiao ang galaw ng pamilya Fang ng Jiangsheng. Pamilya Fang ng Jiangsheng. Wala bang bagong pakulo? Nakipag-alyansa sa pamilya Fang para pabagsak. Ito na naman ang trick na yan. Zhou Jingza. Ginamit ko pa ang pangalan ni Emares Zhao para makuha ang item na ito. Kaya nagkaroon ka ng pagkakataong makilala si Fang Xiao. Ikaw, ano na biye? Hindi ba dapat magpasalamat ka sa akin? Gusto mo bang paano kita pasalamatan?
Mag-concentrate ka. Jinong Zhou. Hindi ko akalain na madali makuha ang porselana kapag nasa kamay ko na ang kapangyarihan ng pamilya Luo. Ikaw ang magiging pinakamalaking bayani. Para sa iyo, Zifiao. Handa akong gawin ang lahat. Ilang taon na ang lumipas. Alam mo na dapat ang nararamdaman ko. Chinyu. Kapag natapos na ang lahat ng ito, pakakasalan kita. Ikaw lang ang nagsilang kay Xiao Chan para sa akin. Kaya ang lugar mo sa puso ko ay kakaiba. Tichulungan kita. Thinking, kailan dadalhin ang porselana? Medyo traffic ako dito. Anong gagawin ko? Wala talaga akong magawa. King, kapag pinaghintay mo si Young Master Fang ngayong araw, hindi maganda sa pamilya ang mga L. Sige, naiintindihan ko na. Lozi Zio. Sana magustuhan mo ang pangalawang regalo ko sa'yo. Bake it ka lang, bilisan at ibigay sa akin. Kuya, Ang porselanang ito. talaga bang kayang buhayin muli ang mga stocks ng pamilya L? Ching, paano malaloko? Ngayong araw, masaya si Ginoong Fa. May liligtas ang pamilya na Sige, ayos lang. Hihintayin ko ang balita mo. dahil dito. Ang Lo Group ay magiging sakop ko na ng lubos. Sir, may problema. Pumunta si Madam kay Lo. Dala ang mga porselana. Young Master, Ito. inihanda ko ito, isang South Dynasty na porselana. Sana magustuhan nyo. Noon, nasabi ni Kinyo sa inyo na kung magtulungan tayo sa pag-short sell ng Luoshi, possible tayong maangkin din ang Zhao Group. Zhou Group? Gusto mong galawin ang Zhao Group? Ginoong Fang, basta't magtulungan tayo, pagkatapos ng pagtakiover sa Zhao Group, sa inyo ang mas malaking parte. Dalhin mo ba ang basag na bagay para makipag-usap? Ano ang akala mo kay Fang Zeyuan? Lumabas ka muna. Gino, ito. Ibinigay ko na kay Luzi Xiao ang pe. Ang inarkila mong master, ang galing talaga ng trabaho niya. Hindi ko nga mawari kung alin ang totoo o pe. Paano magiging fake yan? Iyong nasa pader ko ang tunay. Luo Qingxi, nagawa mo para kang lokahin. Mga tao, palayasin niyo siya. Ginoong Fang, hayaan mo akong magpaliwanag. Ginoong Fang. Binalaan na kita. Magingat ka kay Luo Qingji, hindi na siya yung tanga na sinutsunuran dati. Tu maimik ka. Ano ang silbi ng sinasabi mo? Wala na tayong natira. Hindi ganyan si Xiao. Kung si Luo Qingxi ang unang naging walang awa, bakit hindi na lang natin talikuran ang Luo Corp? Talikuran ang Luo Corp. Sige, Luo Qingxi. Kung pinipili mong kampihan si Zhao Jingzi, sisirain ko ang pinakaminamahal mo. Magpatawag ng pulong shareholder bukas. I announce ang bankruptcy ng Luo Corp. Cheers. Daddy, Mommy, may special bang araw ngayon? Gayon ang araw ng pagsasama ni Mommy at Daddy. Lin Secretary, ako ang MRS Sao. Kakampi AKO kay Zhou Jingza. Hindi ko ibinigay yung porselana kay Luzi Xiao para tumulong sa pamilya Fa. Pabagsakin ang pamilya Luo. Naging bahagi ng laro nila. Ginagamit na lang ako nila. Sige na. Lumabas ka muna. Mr. Zhou, aalis na muna ako para di na ako maging third wheel. Zhou Jingza. Ngayon, Wala tayong lihim bilang magkaalyado. Gusto kong maging higit pa sa magkaalyado. Magkasundo tayong mabuti. Makakamit mo ang gusto mo. si Nian din ay nais na makamit ni Mommy ang gusto niya. Munting anak, alam ba ang ibig sabihin na makamit gusto? Dali mong matuto. Mag-toast tayo. Tagay. Magandang umaga, MRS Xiao. Magandang umaga, mahal. Sige, pumengin ka na. Naghihintay pa si Nian para sa almusal natin. Ching-ching. Nagkabaliw ang kuya mo. Mag-a-announce siya ng pagkalugi ng kumpanya ng... Ano? Pa. Kalma lang muna.
Ayusin kayo ito. Ang grupo ng Luo ay ang pinaghirapan mo buong buhay. Hindi ko hahayaan na mawawala ito ng ganun lang. Narito ang kasunduan sa shares. Kunin mo. Ibigay lahat ng shares na binili. Lahat ng iyon sa akin. Mag-asawa tayo. Ang akin ay sayo na rin. Zhou Jingza. Ching, ching. Ang shares mo ay lampasan ang kay Luo Zixiao. Walang paraan para ipahayag ang bankruptcy ng pamilya Luo. Bakit ang bait mo sa akin? Dahil mahal kita, noon man o sa hinaharap. Mamahalin kita lagi. Salamat, mahal. Kingping sa pagkakataon na ito. Hindi hahayaan. Ulitin mo ang parehong pagkakamali. Ngayon, ipahayag na ang bankruptcy. Magkano ang lugi natin? Hindi ako sang-ayon. Ngayon bagsak ang stock. Bakit hindi humingi ng tulong sa Zhao? Hindi hahayaan ni MR, Zhao na malugi ang kumpanya. Ang kumpanya ng Luo ay nasa pamilya Luo. Hindi sa pamilya Zhao, hindi sila makikialam ngayon. Alam mo, Zixiao. Hindi yon ang ibig naming sabihin. Noong nakaraan, tinulungan tayo ni MR, Zhao nung malaki ang problema ng kumpanya. Ngayon din. Sigurado hindi niya tayo pababayaan. Zhou Jingza. May respeto pa ba kayo sa akin, ang presidente ng pamilya Luo? Zixiao. Kami, matagal ng bahagi ng Luo Corporation. Gusto naming iligtas ang Luo Corporation. Idineklara na ang pagkalugi ng Luo Corporation. Hindi ako nakikiusap sa inyo. Ako ay nagbibigay alam sa inyo. Naiintindihan ba ng lahat? Kung wala nang pagkontra mula sa inyo. Inanunsyo na ng pamilya Luo ang pagkalugi. Sandali. Sandali. Bakit ka nandito? Nalaman mong malapit ng malugi ang pamilya Luo. Nagmadali ka na. Huli na. Kung huli o hindi, hindi ikaw ang magpapasya. Sa lahat ng narito, mga tiyuhin, isang tanong lang, sa Luo Group ba, kung sino ang may pinakamaraming shares, siya ba ang may huling desisyon? Siya nga ba ang may karapatan sa lahat ng desisyon? Oo, ganon ga, King. Ang tradisyon ng pamilya Luo ay nananatili pa rin. Mabuti yan. Akala mo hindi ko alam na si Zhao Jingze bumibili ng shares. Pero 10% lang naman ayan. Kahit anong kalkula mo. Hindi mo pa rin ako malalampasan. Lo Zixiao, napakasuplado mo naman. Ako si Lo Qingji. May hawak ng 31% shares ng Lo Group. Gayon, ako ang may pinakamalaking bahagi ng Lo Group. Paano nangyari ito? Kailan mo palihim na binili ang 6% na shares? Walang hiya ka. Ikaw ang nagplano laban sa akin. Luo Qingxi. Akala mo ba ganito mo ako matatalo? Mga kasama, ako si Luo Zixiao. Hawak ko ang 32% ng shares ng Luo Group. Ako pa rin ang pinakamalaking stockholder ng Luo Group. Hindi ito maaari. Mabait kong kapatid. Huwag kang maging inosente. Akala mo ba papayagan ko si Zhao Jingze na bilhin ng malaki ang mga stocks? Gusto kayo lang kayong gulatan ng biglan. Lo Zixiao, napakaduwag mo. Anong gayong? Duwag. Palihim mong binili ang mga libreng stocks ng Luo Group. Tawagin mo akong duwag. Anong magagawa mo? Konting lamang lang naman kaysa sayo. Luo Qingxi, hindi mo ako kailanman matatalo. Maaari ba itong pagkakataong ito? Hindi ko pa rin meligtas ang kumpanya ni Papa. Mahal kong kapatid na babae. Dapat mong aminin ang Aminin ang pagkatalo. Ang aking asawa, si Zhao. Ano ako matatalo? Tariyan ay Xingxing. Jingza, ang mga stocks na hawak ko. Si Luo Zixiao talaga nakakadismaya. Nakakadismaya, kung hindi dahil sa iyong mabuting anak at manugang na ayaw tumulong. Hindi mauuwi sa ganito ang pamilya Luo. Hayop! Walang pagsisisi. Alam ko na ang lahat ng mga lihim mong galaw. Ang Luo Group, ngayon, para itong hungkag na kumpanya, ninakaw mo na lahat ng pera. Matandang hunghang kung alam mo na ang lahat. Hindi na ako magpapanggap. Ang grupo ng Luo wala nang glamo. Huli na ang lahat. Malulugi ang grupo ng Luo. Lo Zixiao, hindi naging madamot ang pamilya Luo sa'yo. hindi naging madamot. Kayo, Sa pamilya niyo, isa lang akong aso. isang aso para kay Luo Qingxi. Kayo ang nagtulak sa akin. Ano bang mali sa pag-isip pa sa sarili? Pasaway na anak.
Sayang, wala kayong ebidensya. Malapit na akong pumunta sa Australia. Ang gulo ng pamilya ni Luo. Ayusin nyo na sarili nyo. Australia. Australia. Bakit hindi sinabi sa akin? Anong ginagawa mo dito? Nathan S.I. Xiao. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Luo Zixiao, na pupunta ka ng Australia? Bakit ko kailangang sabihin sa'yo? Kinyu, masyado kayatang mataas mag-isip tungkol sa sarili mo. Luo Zixiao. Sa dami ng taon na lumipas, kahit naging gamit mo lang ako, dapat naman kahit papaano may damdamin na, hindi ba? Pero bakit kahit alis ka, ayaw mo akong isama? Si Xiao Tian? Iwan mo rin BACA? Kinyu, nababali ka na. Bali na AKO Luo Zixiao. Ayoko nang maghintay. Kanina, sinabi sa akin ni Zhao Dings na kung aminin ang kasalanan at magpaparusa, tutulungan niya si Xiao Chan na makahanap ng tamang bone marrow. Si Zixiao. Para kay si O Chan, iniwan niya ang lahat. Aniwan. Ano bang sinasabi mo? Miskin. Gusto ni Emma Zhao makipag-deal sa'yo. Sa KMO, May ebidensya kang si Luo Zixiao ang nagmanipula sa loko at umabuso ng pondo. Kailangan mo lang magpatunay. Matutulungan ka naming hanapin ang bone marrow para kay Luo Xiaotian. gusto niyo ipagkanulo si Zixiao. Huwag na kayong mangarap. Ganon BA? Si Luo Zixiao pupunta sa Australia. Mamayang gabi ang eroplano niya. Tanda mo Bella. Zixiao. Ang lamig mo talaga. Talaga bang mas mahalaga ang pera? Balak mo ba akong ipagkanulo? Chinyo. Patay na tao. Hindi magsasalita ng kung ano-ano. Itay. Huwag kayong lumapit. Lumapit kayo. Papatayin ko ang matandang ito dito mismo. Luo Zixiao, pakawalan mo na si Itay. Kapag pinalaya ko siya, pakakawalan mo ba ako? Makakalabas pa ba sa pintuang to? Luo Zixiao, kalma ka. Hindi maganda ang kalagayan ni Papa. Ako ang makikipagpalit kay Papa. Huwag, Ching Ching. Ako ang gagawin mong bihat. Huwag, ching ching. King King. Zhou Jingzhe. Ingatan mo, huwag mabasa. Gagaling yan sa ilang aw. Salamat, Doctor. Kasalanan ko lahat. Kung hindi dahil sa akin. Hindi ka sananasaktan. Sige na. Huwag ka nang magsa. Basta mayos ka. Ayos na yan. Huwag ka nang magalala. Nayon. Kahit nakatakas si Luo Zixiao, siguradong mahuhuli ko siya. Gusto kayo. Sina Mama, Papa, at asay niyan yan. Lahat kayo, okay lang Wala nang iba pang mahalaga. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos kaming lahat. Masakit pa biye? Wala ito, maliit na sugat lang. Kaya mo pang ngumiti, ang laki ng sugat mo. Di ko alam kung kailan pagagaling. Maganda pa, to. Sa tingin ko, kung ganon, maari akong alagaan, Kingping. Walang biro, Zhou Jingza. Huli na, mag-shower ka na. Mukhang hindi ko kaya ng mag-isa. Baka kailanganin kong humingi ng tulong kay MRS Xiao. AKO. Six na, tutulungan kita. Hindi ba bukas ang aircon ngayon? Bakit ang init ng mukha mo? Sinong mainit? Mag-shower ka na dali. Ang hina mo naman. Bakit ka namumula? Luo Qingji, Talungan Mo, AKO. Eto na. Lapit ka dito. Gusto ko magpatuyo ng buhok. Akin na, ako nagagawa. Anong kinatawan mo? Sa Tinjin KO lang. Parang hindi totoo ang sandaling ito. Nayon. Ako mismo nasa harapan mo na. Anong di totoo para sa'yo? Mahal. Mrs. Zhou. Pero kung ganito ka magsalita, mapasubo ka. Nandito ka na. Gusto mong umalis. Hindi ganon cuddly. Ang KMO. Walang problema. Bukas mag-inom lang ng gamot, ayos na. Pwede kitang halika na yon?
Mrs. Zhou, Ganyan na ang sinabi mo. Ano bang gusto mong isagot kayo? Pwede. o kaya. Pinapagawa ni Ginoo at ginang na magluto ako ng pampalakas para sa'yo. Anong pakay anay Jingza? Pakiramdam niya kailangan mo ng pampalakas. Sa tingin ko siya ang nangangailangan. Tama, si Ginoo magpalakas. Kung problema, iyon ang kainin. Gagawa ako ng sabaw na paa ng baboy para sa kanya ngayong gabi. Boo. Nasugatan ang kamay niyang gayon. Kahit kumain, ang hirap pa. Wang ma, turuan mo akong magluto. Gusto kong dalhan ng pagkain tanghali. Gusto niyo pang magluto? Mama, magluluto ka na naman ng horror food? Nyan, promise anay mama. Seryoso akong mag-aral na yan. Kailangan niyo ni Daddy. Tingnan ako sa ibang paraan. Ako ang gagawa. Kung itutuloy natin to, baka di umabot sa afternoon tiya. Mama, pwede ka munang magayos at mag-makeup. Pagluto na, pwede ka nang umalis. Tama nga, hindi pwedeng pagsabayin ang galing sa kusina at kagandahan. Sige, mama, pupunta na ako para mag-ayos. Hakasuyo, ayosin mo too. Sige, ma'am, ako na bahala. Mahal. Mahal. Anong ginagawa niyo? Ma'am, hindi ko na kayo bibigyan ng abala habang kumakain kayo kasama si Emar Zhao. Alina ako. Ah, mayroon ka palang pagkain. May pagkain? Anong pagkain? Naisin? Wala naman. Bakit naman may oras kang pumunta dito ngayon? Si Etiwang nagluto ng sobra. Sayang. Kung alam ko ayaw mo rin kumain, di na sana ako pumunta. Ang init at tirik pa ng araw sa labas. Sige na. Kay na. Kung gusto mo talaga, araw-araw akong uwi tuwing tanghali para sabayan ka kumain. Maghintay sa bahay. Puibiye, Kinoju, Ikaw, dapat unahin mo pa rin ang karera mo. may oras ka pa rin naman para sa asawa mo. Anong tawag mo sa akin? Kung gusto mo talagang marinig. Tuwing gabi, habang pinatutulog kita, tatawagin kita. Mahal. Magseryosohan? Gusto mo kumain o hindi? Kainin ang sinasabi ng mahal kung ano ang kakainin. Anong nangyari sa kamay mo? Pasensya na, ang tenga kayo, ni hindi ko maayos ang pagluluto. Masikapabiye? ang sakit naman. Sige, hipan mo ulit. Hindi pwede, namumula na to. Tara, punta tayo sa... Pagdating sa ospital, gumaling na tong sugat. Pwede bang magseryoso? Naku, kung di mo pa kakainin yan, lalamig. Gusto ko ng ibang pagkain. Zhou Jingza. Mag-date tayo bukas ng gabi. Zhou. Natapo kao na ange report. Tapos na. Kung ganon, meeting adjourned. Zhao, ano bang nangyari sa'yo ngayon? DMO BA napapansin? Masaya, AKO, Magadate, Kami Chingching. Tama. Mamaya pag-uwi mo, uhanin mo na rin yung singsing na binili last time. Gagamitin ko bukas ng gabi. Date. Nakakatuwa ba ang isang date ng ganito? Ito. Hindi pwede. Boss Zhao. Magdadatlan naman kayo? Baki parang mas ang grande pia sa kasal? First time akong iniya in I Ching Chi. Siempre importante. Hindi ko akalain na ang makapangyarihang presidente, Zhao ay isa palang pusong nagmamahal. Nasaan ang singsing?
Bakit di ka pumapasok? Anong nangyari? Ngayong araw, parang ibang-iba ka. Saan banda ang iba? Iba ang ganda mo ngayon. Presidente Zhao, saan mo natutunan ang mga cheesy na banat na yan? Hindi ganyan dapat mang-akit. Dapat ganito. Zhou Jingza, nayon IBA ka na naman. Iba na nga na nagpapakilig sa akin. Zhou Jingza, may matagal na akong tanong na gustong itanong sa'yo. Bakit mo ako nagustuhan? Kayo naman, bukod sa medyo maganda lang, wala naman masyadong ibang katangyan. Masungit pa at wala pang pesensya. Anong meron sa akin para magustuhan mo ako ng ganito katagal? Hindi mo naman ganyan sa lahat ng babae. Hindi lahat ng babae na maging MRS siya. Karapat dapat tratuhin ng ganito. Dahil ikaw si Luo Qingzi. Kuya, huwag kang malungkot. Ang lolo mo, lagi siyang nasa tabi mo. Kung namimiss mo siya, pwede kang mag-usap sa mga bituin sa langit. Sasabihin nila sa'yo tungkol kay lolo. Bata ka pa, crush mo na kayo. Tama. Matagal na kitang lihim na gusto. Pero napagamalan mo pa rin ako. Ginamit ko ang pag-bankrupt ng mga luo para pilitin ka na makipagrelasyon sa akin. Nagkaroon tuloy tayo ng lama. At naging parang magkaaway tayo. Zhao Jings, nangangako sa langit. Hindi na mangyayari yon. Magiging maayos tayo palagi. Tama. Magiging magkasama tayo palagi. Kaya. Aking mahal. Sa buong buhay, handa ka bang sumama sa akin magpakailanman? Gino ang Zhao. Handa AKO. Ang ganda talaga. Basta gusto mo, King. Tika lang. Bake it? AKO. Parang nakita ko si Luo Zixiao. Ching. Huwag kang mag-alala. Kung nakabalik na si Luo Zixiao sa bansa, ipapaalam yan sa akin ni Secretary Lin. Jingza. Ako, parang may kakaibang pakiramdam ako sa puso ko. Parang nararamdaman kayo, may malaking mangyayari. Linji, agad hanapin mo. Kung bumalik sa bansa si Luo Zixiao. Upo. Hello, Secretary. Ma'am, bumalik na si Luo Zixiao, pero nawala ng bakas ang mga tao natin. Jingza. Anong gagawin ko? Bumalik si Luo Zixiao. Siya. Siguradong hinanap niya ang mga magulang ko. Asya, ibalik ang sasakyan, pabilisin. Bilisan mo, hindi mangyayari yon. Walang mangyayaring masama, sigurado ako. Ang tagal nating dinig. Ang mahal kong kapatid. Ang tagal nating di nagkita, kapatid. Luo Zixiao. Ano bang plano mo? Noong ginawa ninyong wala akong natira. Hindi nyo ba naisip na ganito ang magiging wakas? Ibabalik ko ang lahat ng utang ng pamilya Luo sa akin. Para lang biyay ang gusto mo? Kaya kong ibigay sa'yo. Magmakaawa ka simula ngayon. Huli na para dyan. Lahat nege mali ni Zixiao ay kasalanan namin.
Huwag mo siyang saktan. Kamusta ka, Ching-Ching? Drama ba ang pinapalabas mo? Panikip boot, matandang ugod-ugod. Sasabihin ko sa'yo. Lahat kayo sa pamilya ng Luo. Mamadi Keo. Luo Qingxi. Mas mabuti pang pumunta ka agad. Kang hindi. Hindi mo na makikita huling sandali ng magulang mo. Huwag kang pumunta, huwag kang dumating. Lo Qingxi. Dalhin asai Zhou Jingza dito. Kung maglakas loob kang tumawag sa pulis, magsisisi ka habang buhay. Nene, Tare. Medyo mabilis ang dating ninyo. Luo Zixiao. Padawan mo sila. Huwag mong ipagbilitan ang mo. Pwede kitang bigyan daan para mabuhay. Landas ng buhay. Zhou Jingza. Nawa ka biyasayakin. Akala MOBA. Ikaw pa rin ang mataas na tao na ganun pa rin. Nakakainis talaga. Akala ko ba gusto mong iligtas sila? Luhod ka at magmakaawa sa akin. Tagaysapan kayo pa. Luo Zish. Ow. Sandali Lang. Luo Zixiao. Wala itong kinalaman kay Jings. Gusto mo luluhod? Sich, luluhod ako. Ganon MOBA talaga kamahal sa Zhou Jingza? Bakit bigla kang nagkaganito? Luo Zixiao, walang utang na loob, walang alam sa pagmamahal. Paano mo malalaman na sa mundong ito? May nagmamahal sa'yo ng walang kondisyon? Ang mga magulang ko, itinuring kang tunay na anak, inalagaan ng 20 taon. Pero ikaw, wala kang inisip kundi pakinabang. Halos nagyelo na po. Tumahimik ka. Ang pamilya nyo ang sumira sa akin. Sa inyo, ganito ang naging kalagayan ko. Galit ako sa inyo. Papatayin ko kayong lahat. Zhou Jingza. Ang dali naman yatang Luo Zixiao. Hindi pa natin alam kung sino ang mamamatay. Lo Qingxi. Patay ka na. Hanggang ngayon sinusubukan mo pa rin akong lokohin? Zhou Jingze. Kaya na mo pakikani. Malapit na ang rescue. Huwag kang umiyak, Ching-Ching. Mahal. Magasing ka na. Basta magasin ka, kahit ano gagawin ko. Mama, huwag ka nang umiyak. Siguradong magigising si Daddy. Jing-Jing, ilang araw ka nang nasa ospital. Malalaspag ka, umuwi ka muna at magpahinga. Aos lang AKO, ma. Ikaw na ang magdala kay, niyan pawi. Gusto ko pang manatili dito. Makakasama ko si Jings na mas matagal. Gusto ko siyang kausapin ng mas madalas. Takot ako na pagising niya, wala ako. Magilala siya. Tara na, Nyan. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Talaga bang? Hindi ko pa rin kayang baguhin ang wakas? Ching-Ching. Jingze, guysing ka na. Guysing na. Nasa tenga kit. Ang tagal mo nang nagsasabi. Ano kita matatanggihang pakinggan? Narinig mo lahat? Ew. Narinig kayo, kaya nga hindi na ako makapaghintay na magising. Gusto kong makita siya uli. Marinig mula sa kanya mismo. Kahit ulitin niya na 100 beses, kahit ulitin niya na 1,000 beses, handa akong makinig. Zhou Jingza, mahal kita. Mahal din kita.
Baby. Baby. Talaga ba? Hindi ka sa bahay kasama namin ngayon. Huni, huwag kang magulo. Kung di ako magtrabaho, sino kikita ng pera para sa atin? Mami, sabi ni Daddy, ang pera natin ay aabot hanggang sa susunod na buhay. Ang mga bata, huwag magpapasama. Sige, babalik ako mamaya para samahan kayo. Hindi pwede yan. Kailangan ng gantimpala. Alam kayo. Pwede na ba? Daddy, nakalimutan talaga nila ni Mommy na birthday niya ngayon. Okay lang. Bibigyan siya ng sorpresa mamaya. Okay. Okay. Ito, Anong araw ngayon? Ma'am, karawan yu punggiyong. Naghanda si Emar Zhao as si Miss ang sorpresa para sa inyo. Karawan kayo pala. Ching ching. Maligayang kaarawan. Salamat, ma. Maligayang kaarawan. Salamat, pa. Mommy, halika na. Sama ka sa akin para buksan ang mga regalo. Nasaan ang daddy mo? Makikita mo na agad. Mami, ito ang regalo namin ni Daddy para sa'yo. Buksan mo na. Maligayang kaarawan. Mrs. Zhou. Salamat sa asawa mo. Salamat sa palaging pagsasama mo sa akin. Lagi akong nandito sa tabi montak. Sa bawat kaarawan mula ngayon. Sasamahan kita palagi. Sabi mo, ang regalo mo sa akin para sa birthday ko. Regalo sa birthday. Ngayong taon, ang regalo ko sa iyo ay ang buong buhay ko para lang sa iyo.